Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin. Bawat daig, bawat higpit ay iyong nababatid. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng Ngayon ay linggo ng Palaspas. Sana rin lahat ay nagkakasama-sama ngayon dahil napakasaya ng kapistahang ito, ang pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. Katulad ng mga Hudyo na nagsasaya, sana tayo nagsasaya, pero dahil sa mga restriction, tayo nananatili sa ating mga lugar, sa bahay, kung saan man. Pero nandiyan kayong lahat na makiisa sa bisang ito ng linggo ng Palaspas. Sa linggo ng Palaspas ay meron din dalawang ebanghelyo at pakikita natin dito ang mga tao nung panahon ng ating Panginoon na nagsasaya, subalit pagkatapos ay gustong magpahirap sa ating Panginoon. Kaya sama-sama natin simulan ang misang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, kung tayo man ay katulad ng mga Hudyo na hindi naging tapat sa Kanya, sa ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon.
Ako'y nagkukumpisal sa Diyos ng makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luba akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking pinakamalanging sala. Kaya sinasama ko kay Santa Maria ng Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawat tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Minamahal ko mga kapatid, sa loob ng 5 linggo ay ating inihanda ang sarili sa pamamagitan ng kawang gawa at pagpapakasakit upang ipagdiwang ang Misteri Pascual ng Panginoon. Ngayon, sa ating pagtitipon ay pasisimulan natin ang dakilang pangyayaring ito, ang pagpasok ng Panginoon sa banal na lungsod ng Jerusalem upang siya'y maghirap, mamatay at muling mabuhay. Kulitin natin ng buong taimtim ang pagsasagawa niya ng ating kaligtasan at sundan ng Panginoon upang sa ating pakikisa sa kanyang paghihirap ay mabahagi na ng kanyang muling pagkabuhay at tayo ay magbagong buhay. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Nang panahon yun, paglapit nila sa Jerusalem at pagdating sa Bethphage, sa may bundok ng mga olibo, si Jesus ay nagsugo ng 2 alagad. Pumarong kayo, aniya, sa kanila, sa nayong hinaharap ninyo, at agad makatatagpo kayo ng isang nakataling batang asno, na may kasamang isang maliit na asno. Kalagan sila at dalhin sa akin. At kung may sumuway sa inyo, ay sabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon, at agad sila ipababalik. Ito ay nangyari upang matupad ang sinabi sa pamagitan ng propeta. Sabihin ninyo sa anak na babae ng Siyon, masdan, dumarating sa iyo ang hari mo, maamo, nakasakay sa isang asno, sa isang maliit na asno, anak na isang hayop na nahirati sa pamato. Lumakad ka mga alagad at batay sa mga tinagubilin sa kanila ni Jesus, ay kinuha nila ang asnong babae at ang maliit na asno. Pagkatapos inilatag nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga balabal at siya ay pinasakay. Ang nakararaming tao ay naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilagay sa daan. Ang mga taong nangunguna at sumusunod sa kanya ay sumisigaw ng ganito, Hosana sa anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Pagpasok niya sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod at nagtatanong, sino kaya ito? At sinabi ng mga tao, siya ay si Propeta Jesus na taga-Nazaret ng Galilea. Ang salita ng Diyos. Puri ka, O Kristo. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, ibinigay mo sa sakatauhan si Jesucristo na huwaran ng kababaang loob. Tinupad niya ang iyong kalooban, kaya't siya ay nagkatawang tao at namatay sa krus. Ipagkaloob mo kaming nagdidili-dili ng kanyang paghihirap, ay mapasama sa kanyang muling pagkabuhay. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakikinig tayo ngayon sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias.
Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananapik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik, hindi tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdusang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorial. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bawat tao makakita ay inihiling nalulukso. Palibak na pagtatawad, sinabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pinpansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May pangkat na mga buhong nasa akin pumaligid, para kong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas, sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad ng tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilain, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo ay ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulong ay pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya ay inyong dakilain, kayo ang ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ikalawang pambasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ay sumunod hanggang kamatayan, sa kamatayan ng sa krus. Dahil ito'y tinampok siya ng Diyos at binigyan ng pangalan na higit pa sa alinmang pangalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa pasyon ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Si Jesus ay niharap kay Poncio Pilato na nagtanong sa kanya ng ganito, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Winigan ni Jesus, "Sinasabi mo." Samantalang isinakdal siya ng mga punong pari at ng mga matatanda, ay hindi siya sumagot. Kaya tinanong siya ni Pilato,
Hindi mo ba naririnig ang mga bagay na ipinagsusumbong nila laban sa iyo? Ngunit kahit isang salita ay wala siyang isinagot sa kanya, kaya't lubhang nagtaka ang gobernador. Tuwing magpipista, ang gobernador ay may kaugalian na magpawala ng isang bilanggo kung sino mang maibigan ng madla. Noon ay may isang bilanggong kilalang-kilala na nagngangalang Barabas. Itinanong ni Pilato sa mga taong nagkakatipon, "Sino ang ibig niyong pawalan ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Sapagkat nalalaman niya na dahil lamang sa inggit kung kaya't ibinigay siya sa kanya. Ngayon samantalang nakaupo siya sa luklukan ng hukuman, ay nagpasabi ng ganito ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa matuwid na taong yan, sapagkat sa araw na ito ay marami akong dinanas na hirap sa panaginip nang dahil sa taong iyan." Sa kabilang dako naman, ang mga tao ay inuudyukan ng mga punong pari at ng matatanda na hingin si Barabas at ipapatay si Jesus. Nagsalita ang gobernador at winika sa kanila, "Sino sa dalawa ang ibig niyong pawalan ko?" Si Barabas ang sagot nila. Ani Pilato sa kanila, "Ano naman ang dapat kong gawin kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot silang lahat, "Ipako siya sa krus." Winika niya, anong masama ang kanyang ginawa? Datapwat lalo silang sumigaw na sinasabi, "Ipako siya sa krus." Na makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkus ay lumalabla ang kaguluhan. Nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng mga kamay sa harap ng mga tao at nagsabi, "Wala akong pananagutan sa dugo ng matuwid na taong ito. Kayo ang bahala." At sumagot ang buong bayan na ang sabi, "Bumagsak sa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo." Na magkagayon ay pinawala niya si Barabas, ipinahampas si Jesus at ibinigay upang ipako sa krus. Pagkadala ng mga kawal kay Jesus sa pretoryong gobernador, ay tinipon nila sa paligid niya ang buong pulutong. Siya ay hinubaran nila at dinamtan ng isang balabal na purpura. Pagkagawa nila ng isang puro ng tinik na ipinutong sa kanyang ulo, ay binigyan siya ng isang tambo sa kanang kamay. At sa pagluhod nila sa harap niya, ay inuulyam siya ng ganito, "Aba, hari ng mga Hudyo." At siya ay niluluran nila at kinuha ang tambo upang hampasin siya sa ulo. Pagkatapos na mauyam siya, ay inalisan ng balabal at sinuutan ng kanyang mga damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas ay natagpuan nila ang isang taga-Sirene na ang pangalan ay Simon. Ipinadala sa taong ito ang krus ni Jesus. At dumating sila sa puok na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin ay puok ng mga bungo. Pinalong siya ng alak na may kahalong apdo. Nang matikman ito ay hindi siya uminom. Nang nakapako na siya sa krus, ay pinaghatian at pinagsapalaranan ang kanyang mga damit. At pagkaupo nila ay binantayan siya roon. Inilagay sa kanyang ulunan ang dahilan ng pagpaparus sa kanya, na ganito ang nakasulat, "Ito ay si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." Noon din ay pinako nilang kasamang dalawang tulisan, ang isa'y sa kanan at ang isa'y sa kaliwa. Siya ay nilibak ng mga nagdaraan, iniling ang kanilang mga ulo at sinasabi, "Ikaw nagigiba ng templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ang iyong sarili, kung ikaw nga ang anak ng Diyos at bumaba ka sa krus." Gayon din, pinagtawanan siya ng mga punong pari
na kasama ng mga eskriba at ng matatanda na nagsasabi, "Iniligtas niya ang iba, ang sarili ay hindi niya maligtas. Kung siya nga ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon din sa krus at maniniwala kami sa Kanya. Nanalig siya sa Diyos, magpaligtas siya ngayon sa Kanya kung talagang iniibig siya, sapagkat sinabi niya na siya ay anak ng Diyos." Gayon din, nilapastangan siya ng mga tulisang nakapako sa krus na kasama niya. Mula sa ika-6 na oras hanggang sa ika-9 ay nagdilim ang buong bayan. Nang mag-ika-9 na oras ay sumigaw ng malakas si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani." Nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Na marinig ito ng ilang nakatayo roon, ay nagwika, tinatawag niya si Elias. Ang isa sa kanila ay biglang tumakbo upang kumuha ng espongha na pinigtas sa suka at inilagay sa dulo na isang kahoy upang ipainom sa kanya. Ngunit sinabi ng mga iba, "Maghintay kayo. Tignan kung darating si Elias upang iligtas siya." At muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalagot ang kanyang hininga. Ang tabing ng templo ay biglang nagawak sa dalawang bahagi, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang malaking bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming bangkay ng mga banal na namatay. Lumabas sila sa libingan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay pumasok sa banal na lungsod upang ipakita sa marami. Na makita ng centurion at ng mga kasama niya nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyayari. Natigib sila ng malaking pagkatakot at tuloy sinabi nila, "Tunay na ito ang anak ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, dalawang ebanghelyo, subalit magkaiba ang pangyayari. Karamihan sa naroon ay pareho ring mga tao. Sa unang ebanghelyo ay sumisigaw sila, "Hosana sa anak ni David, pinagpala ang Panginoon na dumarating, pinagpala, hosana sa kaitaasan." Nagbubunyi sila sa pagdating ng ating Panginoon. Nagbubunyi sila sapagkat ang Panginoon ay alam nilang makapangyarihan, gumawa ng maraming himala, at sila ay nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Subalit sa ikalawang ebanghelyo ay iba na. Pareho rin mga tao, subalit iba na ang kanilang sinasabi. Sumigisigaw na sila, ipako siya sa krus. Magkaiba, pagpupuri at pagtatraidor sa ating Panginoon, ipako siya sa krus. Minamahal ko mga kapatid, mayroong isang Pilipino, si Father Jaime Bulata, na mayroon siyang theory ng Filipino Street Level Christianity. Ang sinasabi niya dito, mayroong coexistence sa isang tao. Coexistence of the same thought and behavior systems. Sa isang tao, ang inconsistent na ito ay nasa kanila. Magkaiba. At sinasabi niya ang mga behavior na ito or ang kanilang iniisip ay magkaiba, pagiging Kristiyano at pagiging pagano.
Sinasabi niya na kung minsan nangingibabaw yung pagiging Kristiyano at nasa ilalim yung pagiging pagano. Kung minsan naman, yung paganong behavior ang nasa ibabaw at nasa ilalim yung pagiging Kristiyano. At sabi niya nakakalungkot sapagkat ang spirit level Christianity na ito ay parang nasa kulturang Pilipino. Nakakalungkot sapagkat sinasabi natin na tayo ay ang kaisa-isahang Kristiyanong bansa sa buong Asia. Subalit sa kabila ng pagiging Kristiyano natin, kung minsan ang ating behavior, ang ating pag-iisip ay mga pagano pa rin. Para bigyan ko kayo ng mga halimbawa. Tayong mga Pilipino ay nasa atin lahat ang mga nobena. Nasa atin ang pagiging Kristiyano. Madasalin tayo, nagsisimba tayo, ang dami nating mga nobenang aklat, ang dami nating mga rebulto at mga santo. Subalit sa kabila nito, yung ating pag-iisip kung minsan ay taliwas sa ating mga ginagawa. Kung minsan nagdarasal tayo, isang mag-asawa, isang pamilya na nagsisimba. Ang ganda ng kanilang pakikisa sa Santa Misa. Subalit pag alis nila sa simbahan, halos hindi pa sila nakakaalis o nakakalayo sa simbahan. Nag-aaway na kung minsan kahit sa sasakyan pa ang mag-asawa. Kung minsan ay nagagalit na o nagmumura na yung mga magulang sa kanilang mga anak. Pumunta tayo sa Pilipinas. Sumakay kayo sa mga jeepneys at makikita ninyo yung pagkakaiba. Doon sa unahan ng jeep ay naroon yung cross, altar o estatwa. Subalit sa mga paligid nito ay iba na mga picture na makikita mo na kung minsan ay mga hubad na naroon na ibang-iba doon sa paniniwala na altar sa gitna ng jeepney na yan. Minsan pagkatapos ko ng misa dito sa Australia, may tumakbo sa akin nagsasabi, Father, may nag-aaway sa parking. At nang ikinikwento niya, yung isang tao paglabas sa simbahan, ay nakita niya may nakaparadang isang sasakyan sa likod ng kanyang sasakyan. At dahil dito nagpasimula na siyang magmura. Nagpasimula na siya na sumisigaw. Nagagalit dun sa tao. At dahil dumating yung taong yun, inaway na nila at sila ay nagmurahan, sila ay nagsigawan. Minamahal ko mga kapatid, kaalis lamang nila simbahan. Nagdarasal sila simbahan. Tumanggap sila ng mga komunyon. Subalit paglabas nila, iba na ang kanilang ginagawa. Minamahal kong mga kapatid, ito ang sinasabi ni Father Jaime Bulataw, split level Christianity. Pagiging Kristiyano, subalit kung minsan ang ginagawa ay pagiging pagano. Minamahal kong mga kapatid, ito yung mga Hudyo ng mga nakaraan. Sa unang ebanghelyo at sa ngayon, ito ang ginawa ng mga Hudyo. At patuloy pa rin nangyayari ito sa atin ngayon. At kung nais natin na tunay na maging Kristiyano, na sinasabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay tunay na Kristiyano at nagpupuri at sumasamba sa Kanya, dapat ito'y nasa isip, buo mong pag-iisip, buo mong kaluluwa, at buo mong puso, inaalay mo sa ating Panginoon. Pero dito sa spirit level Christianity na ito, kung minsan wala ang ating puso, wala ang ating kaluluwa, wala ang ating pag-iisip sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, baguhin natin ito. At napakaganda sa linggo ng palaspas na nagsisimula tayo ng Holy Week o mahal na araw, na dito ay nakikiisa tayo. Baguhin natin. Palakasin natin ang ating pananampalataya. Buuin natin yung ating pagiging Kristiyano sa isip, sa gawa, at ganun din sa ating puso. Ngayon, sa pagdiriwang na ito ng misa at sa pagsimula ng Holy Week, tayo nakikiisa upang alalahanin natin ang paghihirap
ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pumunta tayo sa paghihirap ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay naghirap. Dinala niya ang krus. Dinala niya ang hirap ng lahat. Ganon din sa pangyayari natin ngayon, marami sa atin ang naghihirap. Isama natin dito sa krus ng ating Panginoon. Marami sa atin ang nakakulong na sa bahay, hindi makaalis dahil dito sa mga sakit na kumakalat sa buong mundo. Naghihirap sila. Masakit ang kalooban sapagkat hindi nila magawa ang dapat nilang gawin. Nawalan yung iba ng trabaho at dahil dito patuloy silang naghihirap. Yung iba ay nagkasakit na ng patuluyan. Yung iba ay namatay na. At ang lahat ng ito ay pahirap, katulad ng krus ni Kristo. Minamahal ko mga kapatid, anuman ang ating katayuan ngayon, anuman ang pagsubok natin sa atin ngayon, at ganoon din sa buong mundo, isama natin sa krus na yan. Kayang pasanin ng ating Panginoon ang krus na yan, kasama ng lahat ng hirap natin, pagsubok sa atin. Sa kamatayan ng ating Panginoon, isama natin sa kamatayan niya ang lahat nating mga kasalanan. Isama natin sa kamatayan niya ang lahat ng kahinaan natin. Isama natin sa kanyang kamatayan ang lahat ng takot natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Isama natin sa kanyang kamatayan ang paghihirap natin. At kung paanong namatay ang ating Panginoon, isasama niya ang lahat ng iyan na mamatay upang sa kanyang muling pagkabuhay, mabubuhay muli tayo kasama ng ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng panibagong buhay sa kanyang muling pagkabuhay. At ito nga ang inaasahan natin pagkatapos ng lahat ng pagsubok na ito. Tayo ay buong Kristiyano sa pag-iisip, ganun din sa ating kaluluwa at sa ating puso. Tayo ay isang tunay, malakas na Kristiyano. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa pamamagitan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinahon. Nanawag sa mga impyerno, nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulugmok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nakamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa ating Ama sa langit, na niluhod na tayo maligtas sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Sagutin natin ang bawat panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at buong simbahan, sila sana ang maging buwaran ng lakas ng pananampalataya sa panahon ng pagsubok at tularan ng paglilingkod ni Kristo sa kapwa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating pamamalaan na may matupad sa nila ang batas tungo sa pagbibigay ng kasagutan sa ating nararanasan sa pagkasalukuyang pamumuhay, at tularan nawa nila si Kristo na naglingkod sa kapwa sa halip na paglingkuran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga naghihirap, sa mga may sakit, lalo na ng COVID-19,
Makatagpo sana sila ng ginhawa at pag-asa sa salita ng Diyos at sa pagmamalasakit ng kapwa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinigin mo kami. Para sa mga doktor, nurses, at lahat ng naglilingkod sa mga may sakit, ay ingatan mo sila na huwag maawa sa COVID-19 upang may pagpatuloy nila ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinigin mo kami. Para sa ating lahat na hindi makapagsimba dahil sa katayuan ng ating bansa, bigyang sigla nawa tayo na makisa sa paghihirap ni Kristo ng pagdiriwang na ito. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, dinigin mo kami. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Diyos na aming Ama, habang pinagdiriwang namin ang matagumpay na pagpasok ng iyong anak sa Jerusalem, na naghatid sa kanyang kamatayan at kaluwalhatian ng muli niyang pagkabuhay. Hiniling namin na dinggin mo ang aming pagsusumama sapagkat nabubuhay siyang kapiling mo. Amen. Amen. Purihin ka po ng Diyos na lahat ng tinapal sa pagkasya kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inaalay sa iyo na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka po ng Diyos na lahat ng kinapal sa pagkasya kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao upang mag-iinumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito ito ating sakripisyo ng kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito sa sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kuryaya at karangalan, sa ating kagagaling at ng buo niyang iglesyang banal. Sa paghihirap na iyong bugtong na anak o Panginoon, naway maging kalugod-lugod kami sa iyo. Humihingi kami ng iyong awa at pag-ibig, hindi dahil sa aming mga gawa, kundi sa paghahain niya, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Sinisip natin siya at pinamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa layo. Sa pagmamalasakit niya, kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisilawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa nagmumulang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ambika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ambika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo't sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdala natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagbibigay sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakubabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklo ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Benigna ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo Manak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos na mong makapangyarihan, ikaw ay pinupuli at ipinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda ng ating pagpupuri sa Diyos, lalong-lalo na sa Linggo ng Palaspas, at pinupuri natin ang Ama na nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo sa atin, dasalin natin sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayo pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming panunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at kawalatayan, pagpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiya na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbatayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Makapala tayong tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katapunan. Ngunit sa isang salita mo lang, ay gagaling na ang aking kaluluwa. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka,
dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Manalangin tayo. Nagmamakaawa kami sa iyo, Panginoon, matapos mo kaming pakanin ng mahal na kaloob na ito. Ang aming pananampalataya at pag-asa ay lumakas sana sa bisa ng pagkamatay na iyong anak. Loobin mong makasapit kami sa kalamitan, sa biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayong mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Iyong bang nararamdaman, tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal, hinihintay ng may kapal na buksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanyang mahal. Iyong ang nararamdaman, tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas